A Day in My Life dito sa South Korea. Tara, samahan niyo ako. Annyeonghaseyo, ako si Jomar. Araw ngayon ng Sabado at nag-iinarte ako na bagong gising pero kanina pa talaga akong gising. Nakapagsampay na nga ako ng mga damit ko sa labas. At dahil maganda ang gising ko ngayong araw, ay naisipan ko na naman mag-general cleaning dito sa aking kwarto. Siyempre, bilang influencer, kailangan kong i-maintain yung image ko na malinis ako sa kwarto ko, charot. Kasi ba naman naka 100,000 views na yung nauna natin vlog ng paglilinis ko ng kwarto. Kasi naman matagal na rin yung huli kong pag-general cleaning dito sa kwarto. At inuna ko na nga ang pag-alis ng mga alikabok dito sa labas. Ipinagpag ko na rin nga dyan yung aking mga basahan. Tsaka yung aking karpet na mukhang mayaman. Ay iniwanan ko muna dyan sa labas at mamaya ko na lang ang kukunin pagkatapos ko magpagpag sa loob. Ngayon naman iaalisin ko ang mga laman ng aking lamesa. At sadya nga naman pagkakapal na ng alikabok eh. Kayo gaigayin ding mag-emails, talaga namang hahalwatin ng lahat. Lilinisin at aayusin ko rin ang aking mga pang skincare. Mahilig ka mag-skincare pero lagi ka naman po yan. Ay dahil nga ito ay general cleaning, syempre lahat ng dapat linisin ay ating lilinisin at pupunasan. Ayan nga tinanggal ko na rin ang bubog ng aking lamesa. Pati ring cabinet ay inalis ko tsaka yung ilalim ng lamesa at binabahayan ng alikagay. Pagkatapos ring aking salamin ay akin ang ibabalik at aking pupunasan. Ang salaming are ang saksi sa lahat sa akin. Aba ay pagkagising ko sa umaga di agad ako naharap eh. Dito ko palagi tinitingnan ang sarili ko. Saksi ang salaming are sa aking saya, sa lungkot, sa kilig, sa hirap, at sa sarap. Charot. Wag niyo na lang pansinin yun. Pero yung seryoso, kinakausap ko minsan talaga yung sarili ko sa salamin. Baka naman ganun din kayo, di ba? Ang cute din pala ng organizer na to, galing yan kay Jeya. At saan nabili? Sa Daiso. At dahil naalis ko na ang mga likabok at napunasan ko ng aking lamesa, ay kailangan ko na ibalik ang aking mga gamit din eh. Ako sa Jay, tuwan-tuwan linisin na rin aking table at feeling ko talaga lagi ako'y nasa opisina. Dahil bukod sa kama, tsaka sa banyo, ito yung pinakapaborito kong pwesto. Nang matapos ko ang linisan ng part na yan ako namin napasayo at nakaramdam ako ng gutom. Sakto paglabas ko nagluluto yung kasama ko. Nagluto nga ng chicken skin itong si Angelo. Aba, ay di solve ng aking umagahan. Ay yung lasay siyang siya lang nabibili sa may kantaw, kasarap. Ay wari ko'y halatang nabusog kaya naman oras na muna para magpahinga ng kaunti at itong at tumanaw muna ako sa labas ng aming company nang makita ang magandang tanawin. Aba, ay ako pala are. Nang mahulawan naman ako ng busog ay are naman kabila ang aking nilinis. Ito naman yung part ng aking mga paninda. Ay baka gusto niyong bumili. Pagkatapos naman ay nag-vacuum na ako at patapos na rin ako maglinis day yan. Sayang ang ganda ng kama, wala namang kabakbakan. Magaling pa yung mga nakahiga sa papag, laging may pakalampag. Yung carpet nga pala natin dyan ay yung pre from Temu. At ayan, tapos na tayo maglinis, nakaupo na ulit tayo sa ating trono. Nakakapagod din maglinis pero ang sarap sa mata pagka maaliwalas ang paligid. Saktong tumawag lang din ng saglit sa bahay dahil marami pa rin akong gagawin. Pero pahinga muna ulit tayo. Alam mo sa buhay kapag ka napapagod ka, pwede ka namang magpahinga. Tapos go ulit. Hindi man ganun kalakas. Ang mahalaga, nagpatuloy ka pa rin. Lagi mong tandaan na kung nasan ka ngayon, yan yung resulta ng naging desisyon mo kahapon. Kaya kung hindi ka masaya kung nasan ka ngayon, may option ka. Kikilos ka o hahayaan mo na lang. At ngayon naman pagkatapos ko maglinis ng kwarto, ayusin ko naman yung aking mga gamit na dadalahin. Siyempre, sa pag-alis ko, hindi pwedeng wala tayong dalang paninda. At dahil nga nagkaubusan ng stocks last week, ito nga dumating na yung bago nating box, kaya in-unbox ko na rin muna para kumuha ng ibang stocks. Ay napakarami sadyang gawain. Nagligaw naman ako din ng mga sinampay ko sa labas. Ay sa isang araw na yung tiklopin. Ay Baileys siya na are at nakaligo na ako at ako'y nag-aayos at ako'y paalis din ng bahay. Ako'y pandalas na rin baka makadaan ng bus. Siyempre naman, outfit check. Tanghaling tapat na kaya nagsuot na rin ako ng shades at ito nga't dumating na rin yung bus 20. Ngayon ay papunta naman ako ng Chomdan. Dahil nga spring season na, ganda na yung paligid, napakaganda. Bumaba nga ako dito sa may Chomdan para mag-transfer ng bus. Sasakay naman ako ng bus number 9 papunta ng downtown. Dito nga pala sa Korea, maraming free wifi. Kaya kahit sakay ka ng bus, pwede kang manood ng skandal. Char. Dito kasi sa Korea, kapag kasakay ka ng bus or ng trend, walang pakailaman ng mga tao. At pagkatapos nga ng higit isang oras ay nakarating na rin ako dito sa downtown. At sa loob pa nga lang ng bus ay nararamdaman ko na ang init kaya naman hinubad ko na yung jacket. Madalas napuntahan to ng mga tao kapag ka weekend. Lalo na syempre kung may pera ka. Dito kasi yung shopping place ng mga Koreano. Nandito yung iba't ibang brands. Dito ka magwaldas ng mga perang inutang mo. Char. At syempre para mag-window shopping. At dito nga rin sa downtown nakikitain ko si Father tsaka si Desa. Pagkakita nga namin tatlo ay pumasok lang po na kami ng saglit dito sa may Daiso. Pagkatapos naman namin ng Daiso, dito naman kami sa Tokyo Steak para kumain ng lunch. Ito nga, tag-order na rin kami ng aming mga kakainin. Ay kung yung mga pagkain nga ng Koreano hindi ko naiintindihan, ere pa kaya sa mga pagkain ng Hapon. Ang kakainin namin dyan ay sinangag tsaka yung Lucky Me Chicken. Yun lang kasi yung alam ko. Food vlogger na nga din pala ako ngayon. At in fairness, masarap naman yung mga kinain namin, lasang pansit bihon. May another vlog ako dito sa kainan na to, abangan nyo na lang. After naman namin kumain, sinamahan nila ako sa pagbili ng damit na isusuot ko sa sayaw.
Polo shirt lang naman yung bibiling ko pero ang dami rin namin napasukan na tindahan. Pagkatapos ko nga bumili ay oras na para umuwi. Ngayon nga pala, isa Subway naman kami sasakay. Isa to sa mga pinakamaganda at pinakamabilis sa transportation dito sa South Korea. At dito nga pala sa Gwangju, one line lang ang subway. Unlike sa Seoul na sobrang dami, talaga namang malaki ang tsansang maligaw ka. Pagdating naman namin ng Songjongri, dumaan kami dito sa Starbucks. OFW ako, of course, marami akong pera. Char! Ngayon ko lang kasi makiklaim yung regalo sa akin dito. At habang iniintay yung order, ay nag-joke nga pala tong kasama ko. Ako lang pala natawa. Oo, ano. Star. Bex. Batal. Bex Batalyon. Huwag nyo na lang din pansinin ha. Maraming salamat nga pala kay Ate Daisy sa regalo mong 2 cake at 2 kape. Mabuti na lang at na-claim na natin kasi malapit na pala itong ma-expired. Last December pa kasi itong coupon na to eh. At dito na sa bahay namin lalantakan yung mga tinake out namin. Kinain namin habang nanonood ng YouTube at Netflix. Chill lang. Pero hindi pa nagtatapos dyan ang araw. Dito naman kami pupunta ngayon sa Migrant Center kasi magpa-practice kami ng sayaw. Sa mga oras na to ay alas 5 na nga ng hapon. Pero kahit ganun eh ramdam na ramdam ko pa rin ang taas ng energy ko. Ay siya, tara na mag-practice ng sayaw. Abang at hindi pa tapos ang ating eksena, pagkatapos ng practice ay umalis na rin tayo dyan dahil tayo may pupuntahan pang iba. Ay saan pa nga ga kundi dito sa Kabayan dahil tayo may racket ngayong gabi, mag-host nga pala tayo ng 2 event. Pero bago natin umpisan ako'y kumain muna talaga, ako'y pasal na pasal na. Kaunti lang ang kinain ko, mamaya na ulit pagkatapos ng program. Inaral ko din muna pala yung konti kong script. Ngayong gabi nga ay mag-host ako ng O-taking ng mga bagong officers ng mga Ilocano. Naimbag na rabi kada kaayo amin, nagtatarik ken nagpipintas kanuting Ilocano ken Ilocana, ang paiso ba? Di po ba ibig sabihin tama yung ukin inam? Madya po. Ukin inam ay maganda at gwapo. Mali ka po, mali. Tinuruan ako ng kaibigan ko, sabi pagka tinanong mo, sabihin, pag sinabi nilang oo, sabihin mo ukin inam. Mali po ba yung okay naman? Ano po yung sabihin ng okay naman? Mura. Mali yun ang turo sa akin. Sabi niya, sabihin mo, okay na. Maulawakon, Mildred, Diyos ko po, Rude. Mahirap palang mga Ilocano. Congratulations po sa newly elected officers sa mga Ilocano and happy 11th anniversary sa inyo pong matatag na samahan. Maraming salamat po sa inyong mga proyektos para sa ating mga kababayan. Mabuhay po kayo. Aba, meron pa. Ito naman yung second part. Birthday celebration naman ni Lebron. At sa mga party, gusto nila lagi sila itatawa kaya naman kailangan natin kumuha ng mga taong pagtatawanan, char. Kahit siguro naman ako pagka bibigyan ako ng pera pag sumayaw ay mapapalaban talaga. Itataya ang dangal para sa isang boteng Alfonso. Ay syempre naman hindi mawawala ang performance sa mga batang itong kagagaling sumayaw. Ay nako, kung ari sa Pilipinas, spaghetti pababa at patas ang tugtog. Happy birthday sa makulit na batang ito, Lebron. Happy birthday, God bless you. Sana ay nag-enjoy ka sa iyong party. Maraming salamat sa Confederation of Ilocano Association Philippines Gwangju Chapter and also kay Ate Karen and Kuya Tupper. And lastly sa Kabayan kay Ate Annie. At dahil natapos na yung program at talaga namang nagutom ako ay kumuha na ulit ako ng pagkain. Kasama ko naman ngayon si Ate Christy. Ngayon ko lasang-lasa yung pagkain. Habang kumakain ngayon nararamdaman ko na yung antok at pagod. Kaya naman umalis na rin ako pagkatapos ko mamahinga ng kaunti. Grabing na-invest natin na energy ngayong araw ha. From 8 a.m. to 12 a.m. Grabe, thank you Lord sa energy. And iyon, finally, nandito na ako sa bayat oras para matulog kasi maaga pa ulit tayo bukas. Yun lang, anyang.